Kabanata 1481. Nakaramdam ng pagkalito si Jenna at muling dinala ang fruit platter at siya sa itaas. Nang makita niya sina Ian at Edward na palabas ng study, tumigil siya sa kinatatayuan at nagtanong, pareho ba kayong nasa study room kanina pa? Tumango lang si Ian. Tinitigan siya ni Edward. Magkausap kami Ian sa study. Ano bang problema? Pinakiusapan ko lang si Elaine na magdala sa inyo ng fruit platter at tsaa, pero sinabi niya sa akin na hindi niya nakita kayong dalawa sa study. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Edward, at nagpalitan sila ng tingin ni Ian. Mukhang narinig niya, sa kabilang dulo ng mansyon. Nakaupo si Elaine mag-isa sa tabi ng lawa sa likod bahay. Sinundan ni Ian ang isang kasambahay sa likod bahay. May sinabi sa kanya ang kasambahay at umalis, at lumapit si Ian kay Elaine. Itinapon ni Elaine ang bato sa kanyang kamay sa lawa, at walang nakikitang alon dahil sa kadiliman. Narinig niya ang mga yapik, tumigil sa kanyang ginagawa, ngunit hindi siya lumingon. Alam ko ang gusto mong sabihin, pero hindi ito mahalaga. Wala akong pakialam. Tumigil si Ian sa likod niya. Narinig mo na lahat. Kung hindi ko narinig iyon, patuloy ba ninyong itatagol ng aking ama ang katotohanan sa akin? Dahan-daang tumayo si Elaine, tumalikod, at tumingin sa kanya. Ian Soldana, wala kang utang sa akin. Noon pa man ay naging convenience ang pagsasama natin. Sinulyapan siya ni Ian at walang sinabi. Ibinaba ni Elaine ang tingin. Tinulak kita palayo at iniligtas kita, pero kusang loob kong ginawa iyon. At huwag mong kalimutan na pinrotektahan mo rin ako, di ba? Tinikom ni Ian ang kanyang mga labi. Patas na tayo ngayon. Wala tayong utang na loob sa isa't isa, kaya hindi mo kailangang sisihin ang sarili mo para dito. Lalo pa. Ibinaba ni Elaine ang ulo. Hindi mo na kailangang gawin iyon. Ano ba ang hindi ko kailangang gawin? Napatingin ito sa kanya. Hindi mo na kailangang bumawi sa akin. Napasimangot si Ian. Sa tingin mo ba bumabawi ako sa iyo? Hindi ba? Ngumiti naman si Elaine. Dahil lang sa hindi na ako mabubuntis, plano mong isakripisyo ang kaligayahan mo para manatili sa piling ko at mabayaran mo ako. Hindi na kailangan yan. Nilapitan niya ito. Hindi naman siguro. Ian, magkaiba tayong individual. Ano ba ang nakikita mong pagkakaiba sa pagitan natin? Huminga siya ng malalim. Alam kong hindi madali para sa iyo na makarating sa kinaroroonan mo ngayon. Mas kailangan mo ng tunay na kasal kaysa sa akin. Kailangan mo ng kumpletong pamilya at tahanan, at ito ang mga bagay na hindi ko kayang ibigay sa iyo. Dapat mong malaman na wala akong tiwala sa kasal, at hindi ko naisip na magpakasal. Kahit hindi ako magkaanak in the future, acceptable pa rin sa akin. Gayunpaman, ayoko na isakripisyo mo ang buong buhay mo para lang mabayaran ako. Napabagsak mo na si Mr. Soldana, at ngayon lang tayo nakikipag-ugnayan. Ibabalik ko pa ang shares na inaalok mo sa akin. Umumbok ang mga pisngi ni Ian, at nakatutok ang mga mata nito sa kanya. So, sinasabi mo bang gusto mong tapusin ang engagement? Mabigat at komplikado ang pakiramdam ni Elaine sa kaibuturan ng kanyang puso. Aaminin ko na gusto kong i-cancel ang engagement. Marahil ay pinagsisisihan ko na ang desisyon ko ever since naging engaged tayo. Natatakot ako na mahuhulog ako sa kanya sa panahon ng gayong anyo ng kasal tulad ng masyadong malalim na nalulubog ako dito relasyon. Pahirap ng pahirap ang kalimutan ang mga alaalang naipon ko sa buong panahong ito. Kung magpapatuloy ito, tiyak na magdurusa kami sa relasyong ito. Ayaw ko na siya ay bumawi para dito, at wala akong kampiyansa na hindi ako magkakaroon ng pakialam kahit ano pagkatapos na magpakasal sa kanya. Bukod pa sa hindi na ako magkakaanak. Kaya paano ko siya mabibigyan ng kompletong pamilya? Pagkatapos ng mahabang sandal, mahinahon siyang sumagot, oo, putulin na natin ang engagement. Tumigil si Ian na isang bato lang ang layo sa kanya. Tinanong mo na ba ako kung ano ang tingin ko sa atin? Napabigla siya sa lugar at napatingin sa kanya ng may paghihinala. Nakatalikod si Ian sa liwanag. Ang anino ay sumasaklaw sa kanyang mga tampok sa mukha, kaya ang tanging nakita ni Elaine sa sandaling ito ay ang kanyang silhweta, hindi ang kanyang pagpapahayag. Paano kung sasabihin ko sa iyo na seryoso ako? Natigilan si Elaine, at nagtaksil ang kanyang titig siya ay natulala. Kabanata 1482. Elaine Xavier, pwedeng linangin ang feelings natin sa isa't isa. At least, ang sinabi ko lang ay sinabi na may taos puso, at ito ay walang kinalaman sa pagbawi sa iyo. Ang simoy ng hangin sa gabi ay nagsipilyo sa kanyang collar, at ang mga emosyon na umaapaw mula sa kanyang mga mata ay nagniningas.
Kung ang gusto ko lang ay mag-makeup sa iyo, marami pang paraan para mangyari ito. Hindi ko na kailangang sumama ito. Natigilan si Elaine. Matapos ang mahabang panahon, pursed niya ang kanyang mga labi. Gusto mo ba ako? Kahit konti lang. Bumaba ang tingin ni Ian sa kanya. At least hindi ko itinatakwil ang nararamdaman ko para sa iyo, o kaya kamuhian ito. Lumayo ang tingin nito sa kanya, at ni isang salita ay hindi siya nagsalita. Itinaas ni Ian ang kamay at hinaplos ang pisngi nito habang si Elaine naman ay nanigas sa kinalalagyan. Lalong tumitindi ang tibok ng puso niya at mas matindi habang tumitibok ang puso niya. Ibinaba niya ang kanyang tingin at hindi nang ahas na gumalaw ng kalamnan. Nagsipilyo ang makapal at magaspang na palad nito sa pisngi nito at hinagod ang sulok ng mga labi nito. Siya dahan-dahan siyang nilapitan, at hindi maiwasang mahigpit ang mga kamay ni Elaine na nakapahinga sa magkabilang panig na kakuyom. Bumaba ang kanyang mga pilikmata at tinatakpan ang kanyang mga mata, at ang kanyang mga pinaghirapang hininga at undulating dibdib ay naglaho sa oras para sa isang sandali. Nang makalapit siya sa labi nito, bigla itong tumigil at binigyan ito ng isang light peck sa noo nito bilang mas pinahalagahan niya ito kaysa sinuman. Nalagpasan ng tibok ng puso ni Elaine. Ibinuka nito ang kanyang mga mata at napatingin sa kanya. Pinagdikit ni Ian ang kanyang mga labi at naglabas ng isang banayad ng ngiti. Dapat bumalik ka na at magpahinga ka na. Namula ang kanyang mga tenga, at nagmadali siyang lumampas sa kanya at agad na umalis sa pinangyarihan. Saksi si Ian nang makatakas ito sa kanya at mahina siyang tumawa. Kinabukasan, sa Black Gold, si Quincy ay humawak sa isang stack ng mga dokumento, tumayo sa harap ng desk, at iniulat, Mr. Goldman, tapos na ang paglilitis kay Mr. Soldana, at nailathala na ang kanyang hatol. Makukulong man lang siya ng 20 taon, kaya magiging matandang geezer na siya na nasa 80s na sa oras na siya ay pinalaya. Hindi siya magkakaroon ng espiritu upang magdulot pa ng gulo. Pumikit si Nolan. Hindi ba medyo mabilis para maayos ang sintensya? Paano namang hindi bibilas, tuluyan nang nahulog ang loob ng ex-wife niya sa kanya dahil kay Marco. Kinukuha niya ang lahat ng kanyang mga koneksyon upang mapadali at mapabilis ang mga pamamaraan nila hanggat maaari. Napabuntong hininga si Quincy at nagpatuloy matapos sabihin iyon. Ngayon na nabanggit ko na ang ex-wife, hindi na siya basta-basta na lang. Gagawin niya ang lahat sa kanyang kapangyarihang para ibaba tayo kung magkakabangga tayo. Inilipat ni Juan ang lahat ng kanyang ipinagbabawal na pera sa account ng kanyang anak sa likod ng kanyang ex-wife, sinusubukang gamitin bilang kanyang pantikip. Kasi nga, may sakit sa isip si Marco, kaya sino ang magsusubaybayan ng pera pabalik sa kanya? Pinalawig na ni Juan ang kanyang mga bisig sa kanyang anak na may sakit sa isip at nakuha itong masangkot sa kanyang maruming negosyo. Talagang nakatawid na siya sa linya sa pagkakataong ito. Kaya pala ganoon kasakit ang ganti sa kanya ng ex-wife matapos malaman ito. May kumatok sa pinto sa sandaling ito, at itinaas ni Nolan ang kanyang tingin. Pasok ka. Pumasok si Kevin sa opisina, tumungo kay Nolan, at ngumiti. Mr. Goldman, ritmong tinapik ni Nolan ang desk. Tila matagumpay na nasakir ang proyekto ng Delta ng Hydro Lake ng Houston. Salamat sa iyo, Mr. Goldman, nakuha namin ang higit sa kalahati ng mga proyekto sa Houston's Hydro Lake. Tumayo si Nolan, lumapit sa sofa, at umupo sa tabi niya. Nakilala mo na ba siyang Master Soldana? Nagulat si Kevin. Sinong iyang Master Soldana ang tinutukoy mo? Sagot ni Quincy, siya ang manugang ni Mr. Edward Xavier na si Ian Soldana. Nagulat si Kevin. So, yan ang legendary yang Master Soldana. Nakilala na niya si Ian bago ito, pero hindi niya alam na anak ni Juan si Ian. Akala ko ba ang anak ni Mr. Juan Soldana ay mentally ill? Magaan ang naging tugon ni Nolan, siya ang illegitimate child ni Mr. Soldana. May naintindihan si Kevin. Nakikita ko na, nakausap na ni Kevin si Ian dati. Gamit ang kanyang titulo bilang manugang ni Mr. Xavier, nakipag-ugnayan si Ian sa mga tao sa Houston at nagtatanong tungkol at nagsisiyasat kay Juan saan man. Medyo nalitaw si Kevin. Yung Mr. Soldana ay medyo may kakayahan. Ewan ko ba kung paano niya nakumbinsi ang senior management ng Cloud Capital Inc. Natatawang sabi ni Nolan. Nagtatrabaho siya para sa ministeryo, kaya nakakakuha siya ng impormasyon na hindi makuha ng iba. Bukod dito, ang Cloud Capital Inc. ay may kasaysayan sa Synergy Group, ngunit ang Cloud Capital ay hindi nang ahas na pumunta laban Synergy lahat ng ito habang hindi nakakagulat na hinikayat niya ang mga ito na makipagtulungan sa kanya.
Baka walang kinalaman ang negosyo at politika sa isa't isa. Ganon pa man, kung si Ian ay may impormasyon hindi kanais-nais sa Cloud Capital, ang nangungunang pamamahala ng kumpanya ay maaari lamang makipagtulungan sa kanya. Kabanata 1483. Kumpara sa mga kasuklam-suklam na taktika na ginamit ni Juan In ang bilog ng negosyo, ang malapit na relasyon ni Ian sa mga mas matataas na tao ay nanalo na siya ng maraming pagkakataon. Nakahinga ng maluwag si Kevin. Buti na lang at hindi siya nagtatrabaho kay Mr. Soldana. Kung hindi, ang synergy ay magiging mas agresibo lamang. Matapos makipag-chat sandali, umalis na si Kevin. Dahan-dahan at mahinahong binuhusan ni Nolan ng tsaa. So, siya na ba ang pumalit kay Synergy ngayon? Umiling si Quincy. Hindi, si Ian lang ang kumuha ng shares pero hindi niya kinuha si Synergy. Ibinigay niya kay Mrs. Soldana. Ipinatong ni Nolan ang teacup sa kanyang lower lip. Si Ian ang nagbigay ng Synergy kay Mrs. Soldana. Mukhang siya ang nag-inform kay Mrs. Soldana tungkol sa ninakaw na pera. Di siya gumawa ng galaw sa pamamagitan ng kanyang sarili, nagtago sa likod ng mga kortina, inilihis ang pansin ni Juan, at ginamit Mrs. Soldana na makipaglaban sa kanya. Kung si Ian ang karibal niya, mahirap siyang harapin. Sa sandaling iyon, sa Synergy, nakaupo sa opisina sina Ian at Mrs. Soldana at umiinom ng tsaa at nag-uusap. Hindi niya nagustuhan ang illegitimate child na anak ng ex-husband niya sa misis niya. Kasi nga, ipinanganak siya ng kanyang ina para gamitin ang kanyang pagkakakilanlan para mawala sila ni Marco. Gayunpaman, lahat iyon ay sa nakaraan. Hawak ni Mrs. Soldana ang teacup na walang pagbabago sa ekspresyon. Akala ko nakipag-deal ka lang sa tatay mo para makuha lahat ng properties at assets sa ilalim ng pangalan niya, pero binigay mo sa akin ang Synergy. Naglabas ng banayad ng ngiti si Ian. Hindi naman ako ganoon ka-interesado sa mga properties ng mga Soldana. Nako, kung kalahati ng matinumong nanay noon, hindi sana siya nauwi sa ganyan. Ibinaba niya ang tingin at walang sinabi. Ang kanyang ina na si Eunice ay nais na masecure ang kanyang posisyon sa isang mayamang pamilya noon upang magbago ang kanyang katayuan, kaya ipinanganak niya ito nang hindi nalalaman ni Juan at ibinalik siya sa mga Soldana at tangkaing pilitin si Juan na tanggapin sila. Gayunman, pinalayas sila ni Juan sa pamilya sa huli. Matapos ang pangyayaring iyon, lagi nang hinahamak ni Eunice si Ian, iniisip na kasalanan niya ang lahat at hindi niya mapasaya ang kanyang ama at makakuha ito ng pwesto sa mga Soldana. Isang ama ang hindi kailanman nagpalaki kay Ian mula pa noong bata pa siya, at hindi pa siya nakatanggap ng anumang pagmamahal bilang ina mula sa kanyang ina. Binubugbog siya ni Eunice kapag masama ang mood nito at titigil lang siya matapos siyang bugbugin sa isang iglap. Ikukulong pa niya ito sa aparador at isang buong araw siyang ginugutom. Hindi rin niya maalis sa kanyang isipan ang mga alaala ng paghabol nito sa kanya palabas ng bahay tuwing taglamig. Siya minsan ay walang sapatos, walang Amerikana, at naiwan na ako sa malamig na kalye, napakalamig na siya nawalan ng malay sandali. Isang mabait na tao ang nagligtas sa kanya. Mula sa sandaling natuto siyang maging makatuwiran hanggang sa siya ay 12 taong gulang, kapag ang bawat bata sa paligid niya ay malapit ng makatapos ng elementarya, hindi pa nga siya nakapag-aral, at nagawa na niya ang lahat mga uri ng marumi at nakakapagod na trabaho. Kalaunan, nang ipasara ng mga pulis ang pabrika na nagtatrabaho sa mga bata bilang manggagawa nito, dinala siya papasok sa presinto. Gayunpaman, hindi man lang nagpakita si Eunice. Noong panahong iyon, nakilala rin niya ang tagapagligtas na nagpabago sa buhay niya, si Michael Chase. Siya ang ama ni Barbara at ang deputy director ng partikular na presintong iyon noon. Nang malaman niya ang kanyang sitwasyon, tinanong siya ni Michael kung gusto niyang sundan siya sa buhay. At sinabi niya sa kanya, nagagawin niya ang lahat para masungkit niya ang pagkakataong iyon. Dahil din sa mga salitang ito ay nakita ni Michael ang resolusyon sa kanya at naramdaman na siya ay isang batang puno ng potensyal. Ito ang dahilan kung bakit pinili niyang dalhin siya at ipadala sa paaralan. Napanindigan naman ni Ian ang inaasahan sa kanya at sa huli ay natanggap siya sa Police Academy. Mula noon ay hindi na siya kinontak ng kanyang ina. Hanggang sa makatapos siya sa Police Academy at bumalik sa kanyang orihinal na tahanan ay nalaman niya na nakahanap ang kanayang ina ng mayamang lalaki at matagal na siyang kinalimutan. Nang sumali siya sa pulisya bilang isang tiktik, ang unang kaso ng pagpatay na kanyang nakuha ay ang kaso ng kanyang ina. Nakakalungkot na namatay ang kanyang ina sa apartment, pinaghiwa-hiwalay siya ng mamamatay tao. Lahat ng bahagi ng kanyang katawan ay inabandona sa iba't ibang lugar sa lungsod.
Hindi nag-iwan ng anumang fingerprint ang mamamatay tao at iniwasan pa ang lahat ng surveillance camera sa mga ruta kung saan itinatapon ang mga bahagi ng katawan. Napakahirap para sa lokal na pulisya na lutisin ang kaso, kaya tinanyayahan nila siya para tulungan sila. Kabanata 1484. 2 buwan lang ang inabot bago nakahanap ng clue si Ian dahil mas kilala niya ang kanyang ina kaysa sa ibang mga pulis opisyal. Namatay ang kanyang ina dahil sa kasakiman nito. Naulit lang ang ganang bagay, gumamit siya ng ilang karumal-dumal na paraan upang makamit ang kataas-taasang kapangyarihan, at ito ang nagbanta sa interes ng kabilang partido. Ganyan siya napatay. Walang pag-aalala na humigop ng tsaa si Ian. Lahat ito ay sa nakaraan. Hindi siya nalungkot sa pagkamatay ng kanyang ina. Nabanggit man itong muli sa kanyang buhay, matagal nang manhid ang kanyang puso sa bagay na ito. Tinitigan siya ni Mrs. Soldana. Kasi, isa rin siyang ina. Imposibleng hindi nakaranas ng distress si Ian sa buong pagkabata niya. Hindi mo kasalanan na may ganyang ina ka. Saglit na natigilan si Ian, saka tumawa ng malakas. Inaaliw mo ba ako? Hindi kita inaaliw. Lagi na lang akong walang kinikilingan pagdating sa paghihiwalay ng pribadong bagay mula sa mga negosyo. Hindi ko ililipat sa iyo ang mga sama ng loob ko para sa iyong ina. Magaan na sabi ni Mrs. Soldana, gagamitin pa ng nanay mo ang sariling anak para makamit ang gusto niya sa buhay. She's not so different from Juan. Diniborsyo ko lang si Juan dahil maaga kong nakita sa kanya kung ang buhay. Kaya, kahit na ang iyong ina ay magkaroon ng tagumpay na masecure ang kanyang posisyon bilang ang bagong Mrs. Soldana, hindi rin siya magkakaroon ng mas magandang buhay kaysa sa akin. Noon pa man ay confident na si Mrs. Soldana dahil sa kanyang family background. Samantala, walang-wala naman si Eunice, kaya umaasa lang siya sa mga lalaki at makakakuha ng benepisyo sa pag-aaliw sa kanila. Kaya, kahit na nagtagumpay siya sa pagiging bagong Mrs. Soldana, hindi ito magtatagal. Noon pa man ay isang tao si Juan na ang tanging mahalaga ay ang kitang makukuha niya sa lahat ng bagay sa buhay. Dahil dito, kung hindi siya mabibigyan ng benepisyo ng isang babae, sipin siya ni Juan sa isang kisap mata. Ito ang katotohanan. Samantala, maya-maya pa ay nakaupo na si Elaine sa kafe ni Ian. Nagtimpla ng kape ang manager, dinala ito sa mesa niya, umupo sa harap niya, at ngumiti. Nandito ka ba para hintayin si Mr. Soldana? Nagulat si Elaine at nakangiting nagpaliwanag, hindi, para lang sa isang tasa ng kape ang pagpunta ko. Ibinaba niya ang ulo at dahan-daang uminom. Sa katunayan, nagkaroon siya ng insomnia kagabi. Pagpikit niya ng mata, agad nalalabas sa isip niya ang eksenang hinahalikan ni Ian ang noo niya. At ramdam pa rin niya ang init na nagmumula sa kanyang mga labi, napakainit ng pakiramdam na tila agad silang magsisindi kung hahawakan niya ang mga ito sa sandaling iyon. Sa tuwing naiisip niya ito, isang kakaibang pakiramdam ang dumadalas sa kaibuturan ng kanyang puso, at ang kanyang mga binti ay nakadarama ng nginig at hina ng hindi niya namamalayan. Wala namang napansin ng manager na kakaiba sa kanya, kaya natawa siya. Lumabas na si Mr. Soldana. Siguro dapat sa Synergy na lang siya pumunta. Bumalik siya sa kanyang katinoan. Siya ba ang papalit sa kumpanya? Hindi naman po yun. Kung interesado si Mr. Soldana sa kumpanya, matagal na siyang nakaupo sa opisina. Mukhang kilala mo na siya ng husto. Paano naman hindi? Nagpatuloy naman ang store manager. Hindi interesado si Mr. Soldana sa kapangyarihan o sa anumang bagay. Kung hindi, bakit siya magbibitiw sa ministeryo? Siya ay isang tao na mahilig gawin ang mga bagay sa kanyang sariling paraan. Halimbawa ang kafe na ito. Nagsimula lang ito dahil sa kanyang personal na kagustuhan. Hindi mahalaga sa kanya kung ito ay kumikita o hindi. Ang importante ay gusto niya nito. Katatawang sabi ni Elaine, hindi naman masama yun. At least, nakakakuha siya ng kong. Ano ang gusto niya? Lumayo ang tingin ng manager sa kanya at tiningnan ang taong papalapit sa kanila. Yo, Mr. Soldana, bumalik ka na agad. Hindi maiwasan ni Elaine na iikot ang ulo. Mas formal ang suot ni Ian kaysa dati, at dahil sa maayos na Amerikana ay mas lalo siyang nagmumukha formal. Nakastyle din ang buhok niya. Ang kanyang karaniwang hitsura mukhang sa halip mature at kalmado, ngunit ang pangkalahatang hitsura na siya ay sa ito sandali ay naging mas mahigpit ang tingin niya. Tumigil siya sa tabi ni Elaine at sumilip sa manager, na malay na tumayo at lumayo sa lamesa. Hindi naman siguro dapat third wheel lang ako dito. Dapat bumalik na ako sa trabaho. Bumalik sa katinoan si Elaine subconsciously at nahihiya na tumingin sa malayo. Kagagaling mo lang ba sa Synergy?
Pumunta ako doon para sa isang maikling chat. Ngumiti siya at saka nagtanong, gusto mo bang umakyat? Saglit na namangha si Elaine at saka siya sumunod sa taas dala ang kanyang tasa ng kape sa pagkalito. Nang makitang hawak pa rin nito ang kape, natawa ito. Ipagtitimpla kita ng isa pang tasa. Kabanata 1485. Okay lang naman. Ayoko naman sayangin, said Elaine. Pumasok si Ian sa opisina at agad na tinanggal ang kanyang jacket at tie dahil hindi niya kailanman gustong magsuot ng formal na mga damit. Pumasok si Elaine sa likod niya dala ang kanyang kape at tumangala para masaksihan ang eksenang ito. Ang manipis na puting polo ay naipit sa kanyang dibdib, kaya ang mga balangkas ng kanyang katawan ay madaling makita. Sasabihin niya na si Ian ang pinakamaayos na lalaki na nakilala niya. Tulad ng inaasahan sa isang lalaking ilang taon ng undercover agent, nagtapos sa pulisya akademya, at sinanay sa hukbo sa loob ng maraming taon. Ang huling pagkakataon na aksidenteng nasalubong siya nito ay noong nagpapalit ito ng damit. Mukha siyang maskulado, ngunit ang kanyang build ay hindi mukhang masyadong exaggerated. Ang mga kurbada at linya ng kanyang mga kalamnan ay mukhang napakatatag at kasing tigas ng mga kuko. Kapag nagtatrabaho sa kanyang opisina, madalas niyang marinig ang kanyang mga babaeng kasamahan na nag-uusap tungkol sa abs ng mga lalaki. Karamihan sa mga babae ay minahal ang mga lalaking may abs dahil ginawa nilang sexy ang mga ito. Tumingin si Elaine subconsciously, may naisip bigla, at agad, ang mga pisngi niya naging napakainit. Dahil dito, agad niyang iniwas ang mukha. Inamin niya na medyo napukaw na siya, iniisip niya ang lalaki katawan. Drape ni Ian ang kanyang Amerikana sa likod ng sofa, umupo ng mag-isa, tumingin sa itaas, at nakita ang kanyang freeze sa lugar. Ano ba naman, nakabawi siya sa trance at hindi maipaliwanag na nagkasala siya nang makilala niya ang tingin nito. Hindi, wala naman po. Ibinaba niya ang ulo, lumapit sa sofa sa tabi ng sofa na kinaroroonan ni Ian, at umupo. Siya nga inumin ng kape sa kanyang mga kamay, naisip ng isang bagay, at mabilis na nagbago ng paksa. Oo, sinabi sa akin ng cafe manager na hindi mo kinuha ang synergy. Natatawang sabi ni Ian, hindi ako mahilig magpatakbo ng kumpanya. Bihira na nga ako mag-alaga ng kafe. Ibinaba ni Elaine ang tingin. Mabuti na lang at nagagawa mo ang gusto mo. Kaya mo rin naman. Ako, siya post para sa isang split segundo, first kanyang mga labi, at sumagot pagkatapos ng isang maikling panahon, gusto ko lamang upang sakupin kumpanya ng tatay ko, pero ayaw niya akong payagan. Kapag ang isang babae ay nais na magpatakbo ng isang kumpanya, bilang karagdagan sa kanyang utak at paraan, dapat din niyang malaman ang mga sakripisyo na kailangan niyang gawin para mabuhay sa bilog, pati na ang kanyang emosyon. Hindi mo pa nararanasan ang malupit at mas madidilim na bahagi ng larangan ng negosyo. Hindi naman unreasonable na ayaw ng tatay mo na magmana kahigit pa sa tech. Sa larangan ng negosyo, ang mga negosyante ay hindi nagmamalasakit sa damdamin ng iba, personal na interes at kita lang ang mga bagay na kanilang inaalagaan. Walang sino man ang handang magbigay ng walang pag-iimbot. Maraming tao sa bilog ang tatalikuran ng kanilang orihinal na mga hangarin kapag ang kita ay dinala sa equation. Hindi maraming tao ang makakapanatili sa kanilang orihinal na mga hangarin. Ang mga taong maaaring umakyat sa tuktok ng pyramid ay umaasa, sa isang tiyak na lawak, sa kanilang mga pamilya, mga koneksyon at background. Kung hindi, ang mga taong kailangang umakyat sa hagdan mula sa ibaba ay maaaring kailanganin na sumuko ng higit pa sa kanila ay maaaring makakuha ng. Maaaring magmana si Elaine ng Biontech sa mga koneksyon at foothold na naipon ng kanyang ama sa paglipas ng mga taon. Kasi nga, anak siya ng may-ari ng kumpanya ngayon. Ngunit ang isang babae ay sa huli ay magpapakasal, at ayaw ni Edward na siya ay magmana ng Biontech lamang dahil nag-aalala siya ay ibibigay niya ang sarili sa blind emotions. Ayon sa sinabi mo lang, kung ako ang magpapakasal sa iyo at magmamana ng kumpanya sa hinaharap, dapat maingat ka na lang. Saglit na napakunot noo si Ian bago tumawa ng malakas. Kung ganoon, ano ang tingin mo sa akin? Napapikit siya sa sarili niyang sinabi. Yung sinabi niya may sense din. Di man lang niya kinuha si Synergy, bakit niya gagawing target ang Biontech? Hindi naman kasi si Ian ang hindi interesado sa kapangyarihan. Kaya lang mas aware siya kung paano gumagana ang lipunan kaysa sa isang karaniwang tao. Ang mga bagay na ito ay mga pag-aari lamang ng mundo. Maraming tao sa mundo ang nakikipagkarera sa oras upang makamit ang tagumpay, makipagkompetensya sa bawat isa sa buong isang napakalaking bahagi ng kanilang buhay, at panatilihin ang kanilang mga mata sa lahat araw-araw just in case na may mangyari.
Sila ang pinakapagod na tao sa mundo. Hindi natin kailangan ng masyadong maraming ng lahat. Ang pagkakaroon ng sapat na mga pangunahing kaalaman sa buhay ay sapat na mabuti para sa karamihan sa atin mga tao. Pagkatapos ng lahat, hindi maaaring dalhin ng isa ang lahat ng mga makamundong pag-aari na ito kapag namatay sila. Ang mainam na magagawa niya ay ipasa ang mga ito sa iba. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga labi. Alam kong hindi ka ganoong tao. Ngumiti na naman siya. Ganito ba kalaki ang tiwala mo sa akin? Nagulat siya ng saglit at ibinaba ang kanyang tingin. Nagtitiwala ako sa iyo batay sa aking intuition, natatawang sabi ni Ian. Hindi katakataka na hindi ka pinayagan ni Edward na kunin ang Biontech. Hindi na nakapagsalita si Elaine. Ikaw ang gumawa na maniwala ako sa iyo. Kabanata 1486. Pero hindi ko hinayaang magtiwala ka sa hinala mo. Bakit ka nagtitiwala sa akin kung hindi mo ako lubos na kilala, at wala akong ginawa na kahit na ano para matulungan ka na magtiwala sa akin? Huminga ng malalim si Elaine. Nag-open up ka na ba sa akin? Tumingin sa kanya si Ian. Hindi pa huli ang lahat. Napahinto si Elaine dahil hindi niya alam kung ano ang matututuhan niya tungkol sa kanya, kaya nagdalawang isip siya. Sisigat ka kahit anong itanong ko. Saglit na natahimik si Ian. Depende. Kung laruan mo lang ako, aalis na ako. Wala rin siyang timpi. Ibinaba ni Elaine ang tasa at tumayo para umalis. Hinawakan siya ni Ian sa braso na siyang nagpatisod sa kanya at nahulog sa kanyang mga bisig, na frozen. Ipinatong ni Ian ang braso niya sa baywang nito, at ramdam na ramdam niya ang init. Pinindot niya ang kanyang mga palad sa dibdib nito at nagsimulang uminit sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Hindi siya makatingin sa kanya. Lumunok at nagyelo rin si Ian. Sinilip siya ni Elaine. 2 butones ang nahubad niya, gabi na ng taglagas, at nakabukas ang aircon, pero tumingin siya parang pawis na pawis siya. Nagsimula na rin siyang magsunog. Ibaba ko na ang temperatura. Tumayo siya, pero hinayla siya ulit ni Ian sa mga braso nito. Hindi naman sa aircon. Ano, tumigil siya sa kalagitnaan ng pangungusap at hindi na nagpatuloy. Kahit hindi niya ito naranasan, hindi siya pipi. Ipinahinga ni Ian ang baba sa balikat nito habang humihingal ng mabigat at ngumiti. Dito ka na lang. Maayos na rin naman. Lalong namula ang mukha ni Elaine, pero napakahusay niyang pakalmeyan ng sarili. Gayunpaman, hindi na kumalma si Elaine dahil napapalibutan siya ng hininga nito, inaakit siya. Ang kanyang mga labi ay tuyo. Gusto mo bang bitawan muna kita? Sabi ni Ian, kailangan mong masanay sa madaling panahon. Kung ipagpapatuloy mo ang pagyakap mo sa akin, natatakot ako na. Baka ano, tumunog ang boses nito sa tabi mismo ng tenga nito, at ang hininga nito ay nagsipilyo sa leeg nito, kaya napailing ito. Natatawang sabi ni Elaine, ano pa kaya ang mangyayari sa pagitan ng isang lalaki at babae baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Malawak ang ngiti ni Ian habang nakahilig ito papalapit sa leeg nito. Ang layo na ng narating natin. Agad siyang nagbago ng tono, nagbibiro lang ako. Binitawan siya ni Ian at bumalik siya sa kanyang upuan at naisip na oras na para umalis. Kailangan ko nang umalis, tumayo si Elaine at lumapit sa pinto. Mula sa likod ang boses ni Ian. Susunduan kita ngayong gabi. Para saan? Ngumiti naman si Ian. Ano ba ang gusto mong gawin? Napatulala si Elaine. Hapunan na. Samandal siya sa likod. Kahit ano gusto mo. Hindi tumigil si Elaine sa paglalakad. Pagkalabas, sinampal niya ang sarili dahil hindi siya nag-isip bago nagsalita. Nang tumahimik ito sa loob ng bahay, tumingin si Ian sa kisame, umuungol ang dibdib. Matagal bago kumalma. Sinabi na ni Elaine na baka hindi niya mapigilan ang sarili, pero siya ang mawawala kontrol sa sarili. Minaliit niya ang impluwensya nito. Kinabukasan ng gabi ang birthday dinner ni Nicholas. Si Waylon ay nasa flight pabalik habang sina Colton at Daisy ang nagsundo sa birthday gift ng kanilang lolo. Nang makalabas na sila ng school, hiniling nila sa driver na dalhin sila sa mall. Paano naman ang parrot? Tinuro ni Daisy ang napakalaking matalinong parrot na nakatayo sa rack sa bakuran. Napakunot noo si Colton habang naglalakad papunta dito. Ipinilig ng parrot ang ulo nito, tumingin sa kanya, iwinagayway ang mga pakpak nito, at masayang nag-chirp, big spender, big spender. Kabanata 1487. Natawa si Daisy habang nakakunot ang mga labi ni Colton. Ang maliit na bagay na ito ay nahuhumaling sa pera. Lumabas ang may-ari ng tindahan at tumawa. Hello, mga munting patron.
Interesado ka ba sa big spender naming? Iyan ang pangalan nito. Napakawalang katuturang pangalan iyan. Nanlaki ang ngiti ng may-ari ng pet store. Oo, di ba nagpakilala ito sa iyo? Big spender ang tawag dito. Kumunat ang labi ni na Daisy at Colton. Lumapit si Daisy sa parrot, ngumiti, at kumaway. Hello, big spender. Iwinagayway ng parrot ang mga pakpak nito. Ang sarap maging big spender. Natawa siya, at saka lumingon para tanungin ang may-ari, marami ba itong masasabi? Oo nga naman. Matalino itong ibon at matututo kung ituturo mo ito. Naisip ni Daisy na kamangha-mangha, kaya tiningnan niya ang parrot at sinabing, Happy birthday lolo. Ipinilig ng parrot ang ulo, Happy birthday lolo. Napatawa si Daisy, tumakbo papunta kay Colton, at hinayla ang braso nito. Gusto ko na. Tumango si Colton at tiningnan ang may-ari ng pet store. Kukunin namin. Natawa naman ang may-ari. Mahusay. Matapos magbayad, naglakad ang mga bodyguard sa likod nila kasama ang parrot na naka-cage. Nakita ni Daisy si Zephyr na naglalakad palabas ng isang coffee shop sa malapit. Tumakbo ito para batiin siya. Zeph, tumayo si Zephyr sa harap ng kotse at ngumiti nang makita si Daisy na lumapit. Daisy, bakit ka nandito? Sagot niya, narito ako para bilhan ang lolo ko ng birthday gift. Tumingin si Zephyr sa bodyguard na hawak-hawak ang parrot sa kulungan. Isang loro. Oo, siguro naiinip ang lolo ko, kaya naghanap kami ng makakausap niya. Maganda ang tunog niyan. Nakipag-chat si Daisy kay Zephyr at tila nawala na siya ng oras. Tumayo si Colton sa likuran niya habang nakapasok sa bulsa ang mga kamay, minamadali siya. Aalis na ba tayo? Lumingon si Daisy. Medyo matagal pa. Tinignan ni Colton ang relo niya. Makakakuha ka ng 1 minuto. Ngumiti si Zephyr at tiningnan si Daisy. Dapat sumama ka sa kapatid mo. Okay, bye na nga. Kumaway siya. Pinagmasdan ni Zephyr ang pagsakay nila sa kotse at umalis bago sumakay sa kanyang kotse. Tumawa ang babaeng nakasakay sa kotse na may salaming pang-araw at sinabing, Oh, iyon ba ang iyong maliit na kasintahan? Lumingon si Zephyr at ngumiti. Maraming libreng oras sa iyong mga kamay, Violet. Haha, nababawasan na ang adorable mo ngayong matanda ka na. Binuksan ni Violet Lovegood ang kanyang salamin at muling inilapat ang kanyang lipstick. Dapat mag-focus ka sa pag-aaral mo sa edad mo. Huwag ka pa pumasok sa isang relasyon. Ngumiti si Zephyr. Dapat mag-focus ka sa sarili mo. May asawa ka na, gayon man nag-aalala pa rin sa iyo ang iyong ina. Napapikit siya sa salamin at tumingin sa kanya. Huwag mo akong kausapin na parang nasa hustong gulang ka na. Sa tingin mo ba gusto kong magpakasal? Hindi siya interesado sa isang kasal ng keganhawahan, ngunit kailangan niyang pakasalan ang walang silbi na si Jackie Clifford. 3 taon na silang kasal, pero sa lahat ng panahong ito ay masama ang pakikitungo sa kanya ni Jackie. Ayaw niya ng alinman sa mga iyon. Hindi siya mananatili kung hindi dahil ibinigay ng kanyang ama ang order. Hindi na niya kayang mabuhay sa ganoon, kaya sa wakas ay dumating siya sa Baseburg upang manatili sa kanyang inapamilya. Bumaba ang tingin ni Zephyr. Ang isang kasal ng keganhawahan ay lahat ng tungkol sa pagkuha ng mga benepisyo sa pamamagitan ng kasal. Ito ay para iangat ang katayuan ng 2 pamilya at wala halos pagmamahal ang kinasasangkutan. Kung kailangan niyang malagay sa katulad na sitwasyon sa isang babaeng hindi niya mahal, baka kasing repulsed lang siya ng ang pinsan niya. Kabanata 1488. Pero kung gusto ni Zephyr ang babae, baka tanggapin na lang niya. Sumandal si Violet para magtanong, by the way, galing sa mayamang pamilya ang babae, di ba? Gumalaw ang mga labi ni Zephyr. Anak siya ni Mr. Nolan Goldman. Anak ni Mr. Goldman. May pumasok sa isip ni Violet, pagkatapos ay bumaba ang mukha nito, at isinumpa niya, putik. Hindi ba sila mga kamag-anak ng mga Clifford? Sa mansion ng Goldman. Nang ipasok ang parrot, nagsimulang sumakit ang ulo ni Nolan dahil masyado itong magulo. Hinimas niya ang tulay ng ilong niya. Bukas pa ang birthday ng lolo mo. Hindi ba't masyadong maingay na dalhin ito ng maaga? Ikaw ang nag-iisip na maingay. Sa tingin ko, ayos lang, di ba, big spender. Tumalo ng parrot sa kulungan. Hindi maingay ang big spender. Napatawa si Daisy. Naglakad pababa si Maisie mula sa taas at natawa. Big spender. Ang galing talaga ng pet store owner sa pagbibigay ng pangalan. Masayang ibinato ng parrot ang mga pakpak nito. Maganda ang babae. Napahinto si Maisie at tumawa ng malakas. Matalino talaga ang maliit na bagay na ito. Bumaba ang mukha ni Nolan.
Maganda ang babae. Ano ang iniisip ng maliit na bagay na iyon? Lumapit si Maisie sa kulungan at kiniliti ang baba nito. Nag-enjoy ang parrot at nagsimulang mag-chirping. Huminga ng malalim si Nolan, lumapit kay Maisie, at hinayla ito sa kanyang mga bisig. Ito ang asawa ko. Asawa ko, asawa ko. Masayang nagsisiksikan ang parrot. Gusto ni Nolan na talunin ito noon at doon. Natawa si Maisie at tumalikod para tingnan si Nolan. Bakit ka ba naiinis sa isang parrot? Isinandal niya ang baba sa balikat nito at sinandal. Lalaki pala ang parrot. Hindi na nakapagsalita si Maisie. Nagkatinginan sina Daisy at Colton. Nawala na sila ng gana. Habang nagdidilim ang gabi, ang mga ilaw ng neon ng Baseburg Harbor ay nagliliwanag mula sa timog hanggang sa hilaga. Kumilat ang ilaw at nagniningning sa bintana ng kotse. Ibinaba ni Elaine ang bintana para makapasok ang malamig na hangin sa gabi. Napatingin siya sa mga skyscraper sa kabilang tabi, na tila natabunan ng gininto ang mga butil na sumasalamin sa tubig. Dinala mo ako dito para sa tanawin. Muli niyang tiningnan si Ian sa driver's seat. Ang kamay niya ay nasa manibela. Gusto mo ba ang view dito? Napahinto siya sandali, medyo. Lumingon si Ian para tumingin sa kanya. Ano ang tingin mo sa paglipat dito? Gusto mo lumipat? Tanong ni Elaine. Tumango lang siya. Naisip ko na nga ba? Umiwas siya ng tingin. Hindi na kailangang sabihin sa akin na lilipat ka na. Inilagay ni Ian ang braso niya sa likod niya at samandal ng nakangiti. Kung magpapakasal tayo, plano mo bang manatili ako kasama ang mga magulang mo? Sa tingin mo ba ay magandang ideya iyon? Tumalon ang tibok ng puso ni Elaine dahil malapit na ito kaya naririnig niya ang paghinga nito. Tumingin siya sa ibaba at mahinahong sinabi, hindi pa ako sigurado kung talagang pakakasalan kita. Pinunasan ng daliri ni Ian ang pisngi niya, nagulat siya. Nang tumalikod ito, hinalikan siya nito. Malalim na gumuhit sa kanya ang halik nito, at halos matono siya sa init. Hindi maiwasan ni Elaine na yakapin ang kanyang likod. Ang mga ilaw ng neon sa labas ay ginawa ang lahat ng mas maganda. Ipinatong ni Ian ang palad sa gilid ng leeg nito, nag-aalab ang mga mata sa pagnanais. Ang mukha sa kanyang palad ay nagsimulang magmukhang mas malinaw, at sa pagkakataong ito, walang dobleng pangitain. Si Elaine lang ang lahat. Maya-maya pa, pareho silang humiwalay. Nagningning ang mga pisngi ni Elaine, at hindi niya alam kung saan siya hahanapin. Kabanata 1489. Tiningnan ni Elaine si Ian mula sa sulok ng kanyang mga mata at nakita niyang inalis nito ang 2 butones at ibinaba pa ang bintana. Ang simoy ng hangin na hamihip sa gulo ng kanyang maitim na buhok. Mas pinipigilan ni Ian ang sarili kaysa sa kanya. Kinagat ni Elaine ang labi niya. Hindi ka ba interesado sa akin? Napahinto si Ian at lumingon para tumingin sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Bumaba ang tingin ni Elaine. Hindi niya inisip na kailangan niyang mahiya dahil hindi na siya bata. Hinalikan mo ako dahil gusto mong kumpirmahin ang relasyon natin, pero kung hindi ka interesado sa akin, huwag mong isipin na dapat tayong magpakasal dahil hindi ako pwedeng sa iisang kama lang natutulog ng asawa ko at walang ginagawa. Pagkatapos sabihin iyon ni Elaine, parang mas excited siya kaysa sa kanya. Tahimik si Ian para sa isang sandali, pagkatapos ay tumawa. Malinaw ang kanyang tawa sa tahimik na karwahe. Tumitig si Elaine sa kanya. Bakit ka tumatawa? Tawa pa rin siya ng tawa. Ang ibig mong sabihin ay interes sa ganoong paraan. Pagkasabi niya nun, nakatutok ang mga mata niya sa mukha nito. Normal na tao ako. Ano sa tingin mo? Ibig sabihin, may intensyon siya. Habang nag-zone out siya ng kaunti, ang kamay ni Ian ay nagsipilyo sa kanyang pisngi, at ang mga mata nito ay puno ng pagnanais kapag siya ay tumingin sa kanya, ngunit malalim sa loob, may isang sulyap ng kalungkutan. Itinakbo niya ang daliri sa sulok ng mga labi nito. Ayoko na isipin mo na pareho ka ng iba pang mga babae. Iba ang dating nila, malinis at inosente ang babae, samantalang siya ay madilim at marumi. Kinailangan niyang makipagtulungan sa mga sakam na babae tulad ng kanyang ina dahil sa kanyang mga misyon at kailangan niyang magpanggap at gamitin ang mga ito. Hindi siya naawa sa kanila dahil gagawin nila ang lahat para lang makakuha ng kayamanan at benepisyo. Sa lahat ng mga taon na iyon nang siya ay undercover, nakita niya kung ano ang nakatago sa mga sulok ng maganda mundo. Gagawin ng mga lalaki ang anumang gusto nila kapag mayroon silang katayuan at kapangyarihan at tinatreto ang mga kababaihan na parang mga laruan at mga kagamitan. Gayunpaman, ang mga kababaihan ay nag-enjoy sa pagiging tame sa pamamagitan ng pera at isinakripisyo ang lahat upang makuha iyon bilang kapalit.
Sinubukan niyang dalhin sa liwanag ang mga babaeng nahihirapan sa madilim na bitek pagkatapos ng kanyang mga misyon, ngunit sila ay babalik sa dati nilang gawi. Ginamit sila sa pagsasakripisyo ng isang bagay upang makuha ang gusto nila. Kaya naman hindi siya naawa sa mga babaeng minamanipula niya. Nagulat si Elaine. Matapos ang mahabang panahon, tumingin ito sa kanya at dahan-daang sinabing, "Maaari ba akong magtanong tungkol sa inyo ni Mrs. Boucher?" Napabigla si Ian. Bumaba ang tingin ni Elaine. "Gusto ko lang intindihin pa. Okay lang kung wala kang gana magsalita. Hindi ko napipilitin." Sumandal ulit si Ian sa kanyang kinauupuan at tiningnan ang maliwanag na ilaw mula sa mga gusali. "Kami ay hindi kailanman nagkaroon ng isang bagay. Panipi." Nagulat si Elaine. "Dahil sa kung sino ka noon." Tumango lang siya. "On top of that, anak din siya ng mentor ko na si Michael Chase." Napahilig si Elaine sa mas malapit at nagtanong, "Pero kung pareho kayong may damdamin sa isa't isa, hindi niyo ba malagpasan ang lahat ng balakid? Bakit hindi naging kayo?" Matagal na nanahimik si Ian, kumikislap ang mga mata. "Hindi ibig sabihin na nagkaroon kami ng feeling sa isa't isa ay magkakasama kami sa huli. Namiss namin ang aming pagkakataon, at ito ay sinadya upang maging ganoon." "Panipi, hayaan mo akong magkwento sa iyo." Bago iyon, siya ay undercover sa pagsasagawa ng isang lihim na misyon. Nakilala niya si Barbara, at nahulog ang loob nila sa isa't isa ngunit hindi kailanman tumawid sa linya na iyon dahil sa kung sino silang dalawa. Kabanata 1490. Ayaw ni Ian na isali si Barbara. Pero sa araw na isinasagawa niya ang kanyang misyon, naroon ang kapatid sa ama ni Barbara na si Katrina, at sinabi sa kanya ni Katrina na si Barbara ay kinuha. Natakot siya na baka masangkot siya sa panganib, kaya hinanap niya siya sa club kahit na baka ma-expose ang pagkakakilanlan niya. Sa kasamaang palad, hindi siya pumasok at tiningnan kung sino ang babaeng kanilang nilasing sa pribadong silid. Alam ni Katrina kung nasaan siya at tinawag niya ito palayo, pero hindi nila alam na namiss niya ang pinakamagandang pagkakataon niya ng pagliligtas sa kanya. Ang pagkukulang sa pagkakataong iyon ay humantong sa matinding pagkakataon na magkasama, at hindi siya kailanman makakakuha ng pagkakataong bawiin ang pagkakamali. Hindi niya nakuha ang pagkakataong iligtas ito, kaya naman siya ay napahamak. Kaya, nawalan siya ng karapatang mahalin ito. Nabigla si Elaine, pero hindi niya maiwasang ilabas ang kamay at ilagay sa malamig niyang kamay nang makita kung gaano siya nagsisisi. "Hindi mo kasalanan iyon." Natigilan si Ian at tiningnan siya. "Sa tingin mo ba talaga hindi ko kasalanan yon?" Bumaba ang tingin niya. "Kahit hindi ko alam ang eksaktong sitwasyon, hindi posible para sa iyo na palaging gumawa ng tamang galaw." Tahimik na tiningnan siya ni Ian. Maya-maya pa, binawi niya ang kamay niya. "Pasensya na. Kahit wala akong karapatang mag-comment tungkol dito bilang isang tagalabas, hindi ko iniisip na dapat sisihin mo ang sarili mo. Yun na lang. Kasi hinanap mo nga siya, hindi mo lang alam na ang babae sa kwarto ay si Barbara. Ayaw mong palampasin ang pagkakataong iligtas siya at niloko ka na umalis. Biktima siya, pero ganoon din ikaw." Ngumiti ng bahagya si Ian. "Pero hindi ko matanggap na mali ang naging hatol ko sa sitwasyon. Paano ko mapoprotektahan ang iba kung hindi ko man lang siya maprotektahan? Nag-resign ka ba sa ministry dahil sa kanya?" Hindi na siya sumagot. Pinagtibay ito ng katahimikan. Baka nag-resign na si Ian dahil hindi niya mahal ang power, pero mahal niya ang trabaho niya at marami siyang nalampasan. Gayunman, dahil sa kanyang pagkakamali sa paghuhusga ay hindi niya nailigtas si Barbara. Mataas ang expectations niya sa sarili at respeto sa trabaho, kaya baka nag-resign na siya dahil doon. Huminga ng malalim si Elaine at tumingin sa bintana. Walang sino man ang may perpektong buhay, at lahat ay nagkakamali. Isang beses kang nagkamali, nag-resign, at sinuko ang future mo. Hindi pa ba sapat yon? Kailangan mo pa ba na panatilihin ang lahat ng mga pagkakamali na iyon sa iyong isipan? Humigpit ang kamay ni Ian sa manibela. Kinabukasan, nag-zone out si Elaine habang nasa meeting. Hindi niya alam kung nosy siya at nagko-comment tungkol sa nangyari bilang isang tagalabas. Akala siguro niya pathetic ang babae. Hindi talaga siya naintindihan ng babae. "Miss Xavier." Tinulak siya ng katabi niyang kasamahan. Agad siyang nag-snap bakit nakita ang direktor ng JTech na nakatingin sa kanya. "Miss Xavier, bihira ka lang mag-zone out pag may meetings." Tumango siya ng kaunti para itama ang kanyang pagkakamali. "Pasensya na sa pagkagambal ako sa meeting." "Okay lang naman. Ang galing mo naman. Since first offense mo ito, palalagpasin kita, pero please focus next time."